Dear Dr. Love, tawagin niyo po ako sa pangalang Wena. Ako po ay isang Bicolana mula rito sa Donsol, Sorsogon. Isa po akong single mom at meron akong isang anak na second year college na ngayon. Kasal po ako sa tatay ng anak ko, pero naghiwalay kami noon nung 9 years old pa lamang po ang aking anak. Hiwalay man kami ng tatay niya, I make sure na may time para sa aking anak, with her dad at sa in-laws ko. In all fairness, mababait po ang in-laws ko and I never cut ties with them kahit hiwalay na kami ng anak nila. Ito ang problema ko, Dr. Love. Kahit sa akin lumaki ang anak ko, parang malayo ang loob niya sa akin. Hinahanap ko yung closeness ng mother and daughter, pero wala akong nararamdaman mula sa anak ko. Gumagawa ako ng paraan para magbonding kami sa labas, but she's just physically present and nothing else. Naiinggit nga ako sa in-laws ko dahil tuwing nasa kanilang anak ko, ang saya-saya ng daughter ko. And she always looks forward sa time na pupunta siya sa in-laws ko. Sa pagkakaalam ko, ginagawa ko naman ang lahat bilang nanay ng anak ko, pero sadyang malayo ang loob niya sa akin. Gusto ko sana siyang kausapin about this, pero napaka-sensitive kasi ang anak ko. Natatakot din akong mas lalong lumayo ang loob niya once I raise this concern to her. Ano po ba dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon, Dr. Love? Kulang pa ba ang effort ko as a mother? Salamat po in advance, Dr. Love. Sana maliwanagan ako sa ipapayo ninyo. Again, maraming salamat. Umaasa, Wena ng Donsol, Sorsogon. Maraming salamat, Wena. Meron tayong nalilimutan ng mga magulang. Minsan, lalo na sa mga solo parent, minsan ay ang iniisip lamang natin ay yung ma-provide natin ang mga pangangailangan ng ating anak. Akala natin sapat na yon. Yung maibili natin sila ng cellphone, makapag-aral sila, maibili ng magandang damit, ibili ng gusto nilang sapatos o whatever. Yon, ma-provide natin. Iyan ay nalilimutan natin sapagkat ang focus ng ating isipan ay maibigay ang lahat ng pangangailangan niya para hindi siya malungkot. At in the process, nagiging abala tayo sa paghahanap buhay para kumita ng extra. And so minsan, lalabas tayo, kasama siya, kakain sa labas, and mapupunan natin na hindi panatag ang loob ng ating anak. Maaaring napapagalitan siya madalas pag nasa bahay, di ba? Pero ang mahalaga, lalo na kapag solo parent ka, kailangan ay maging kaibigan mo ang anak mo. Hindi niya kailangan ng nanay, ang kailangan niya ay kaibigan. Kasi maaaring nakikita niya na kulang yung kanyang pamilya, wala yung tatay niya. At itong bagay na ito ay talagang dapat nating i-consider. Pero kung nararamdaman ng anak mo na meron siyang kaibigan sa katauhan ng kanyang ina, open siya, nakakapagkwento siya, baka kasi wala kayong time para magkwentuhan. Baka nga, kakain nga kayo sa labas, pag upo niyo sa restaurant, kain na lang na kain. Pagkatapos kumain, uuwi na kayo. Kailangan may panahon para magkwentuhan. To be a friend to her. Huwag kang matakot sa kanya na sumama ang loob niya. Kung maganda ang pagpapaliwanag mo that you want to establish something, a good friendship with your daughter. Kung nakikita mo na ang anak mo ay masaya kapag umuwi doon sa kanyang mga partidos ng kanyang ama, siguro ay nakakatagpo siya ng someone who is willing to listen to her
someone she can trust, someone who is a friend to her. Hindi pa huli ang lahat, Wena. Maaaring naunawaan ko na baka nakafocus lamang ang iyong isipan doon sa paghahanap buhay para maibigay mo yung mga pangailangan niya, no? Pero hanggang maaga pa. Spend more time with her. Ibig sabihin, mas maraming oras ang kinakailangan mong puhunanin para kasama siya. At tuwing kasama siya, magkwentuhan kayo, be open, no? Ibukas mo ang damdamin mo sa kanya and let her feel that you want her to be your friend. Hindi siya anak, hindi ikaw ang nanay, kundi kaibigan kanya. Mapupuna mo yan pag unti-unti na siyang nag-open up sa'yo, no? Hindi yan nakukuha sa isang labasan lamang. Hindi yan nakukuha sa isang kwentuhan lamang. Try to find time to be with her sa ibang mga lugar. Hindi lang yung kainan, hindi lang yung restaurant. Kung may time kayo, mamasyal kayo. Mag-check-in sa hotel, dalaw kayo magkwentuhan doon. Gawin mo yung gusto niya. Isipin mo, itanong mo anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang mag-slide sa pool, well then sige, sumama ka mag-slide sa pool. Kung anong gusto niya, ito yung panahon na kinakailangan to win her back. Win her back. Ay oo, Jake, magandang idea yan. Nalilimutan natin yan. Alam mo, sabi ni Jake, yung ating executive producer, Wena, subukan nyo kayong dalawa magpa-manicure kayo. Manicure, pedicure, foot spa, o magpamasahe. Spend a little with her, time and money. Para meron kayong something in common. Kasi ang nangyayari ngayon, walang maikwento ang anak mo sa'yo kasi you have nothing in common. Wala kayong experiences na pinagdaanan together. Tingnan mo yung pag umuwi siya doon sa pamilya ng kanyang asawa. Siguro, ilang araw din siya doon and they have something in common that they can talk about. Minsan, hindi na pinag-uusapan if you have something in common. Pag nagkatitigan kayo, nagkakatawanan na. Di ba? It might take quite some time, but you need to be patient. Wena, sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.